A blessed good day mga kanyubi. I'm Noel and welcome to my YouTube channel. In today's video tutorial, I will share to you how to create an attractive PowerPoint slide design. But before we start, if you are new here in my YouTube channel or not yet subscribed, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button icon for updated weekly educational video tutorials. Now, let's start. First, open muna tayo ng ating mga PowerPoint presentation. Okay, so nakapag-ready na ako ng one slide natin. In creating kasi sa PowerPoint slide, no, isa sa mga attractive design na pwede natin gawin ay itong ituturo ko sa inyo is very simple lang siya pero attractive ang dating niya. So, gamit ang inyong mga picture or images na kinuha sa inyong cellphone or sa inyong mga digital camera or dinownload nyo, pwede nyo na siyang gagawin. Okay, mapapaganda na natin ang inyong mga PowerPoint slide. So, kung paano gawin yon, umpisa na natin. So, first, mag-insert muna tayo ng ating pictures. No, in this device, nakapag-ready na ako. Then, I have here a nature portrait. So, ito yon. So, ilalagay ko lang siya muna dito sa side. Then, the next step natin ay mag-i-insert ako ng rectangle shape at i-shape ko lang siya dito sa aking slide. Okay, so itong shape na ito ay maging palatandaan ng aking slide. Okay, then I'm going to change it to color white. Okay, so white lang siya. Then I'm going to format shape. Under the format shape. Okay, so ang gagawin nyo lang ay change natin siya ng opacity. So I'm going to right click the shape and format shape. So lalabas dito. Then under fill dito papalitan natin yung opacity niya. So kung mapapansin nyo pag nilagay natin siya dito, so transparent ang lalabas. Diba? So ita-transparent ko lang siya. Gagamitin kasi siya natin later on para sa ating slide. Okay? So i-adjust natin siya ulit. So mayroon na tayong pattern. Next step na gagawin natin, so gamitin na natin itong ating image. So itapat nyo lang siya dyan. Then i-drag nyo lang siya hanggang sa umabot doon sa dulo. Okay? So sa tingin ko, i-adjust ko pa siya hanggang sa ganyan. Okay, so for example, kontento na ako dyan. Kung mapapansin nyo, sumobra siya. So, double click natin siya. Under picture format, i-crop ko siya. Then, i-align ko siya doon sa ating slide. Okay. So, ayan. Then, crop ko lang. And, kung mapapansin nyo, ando doon siya sa taas. Ito yung slide natin at ito yung crop natin. So parang kulang pa dito sa side. Adjust pa natin ng konti. And ayan. Okay, so kontento na tayo. Then close na natin. Then after that, natin nandiyan dyan. May niready na ako dito sa isang slide na mga text na ilalagay natin. So para hindi na tayo tumagal sa pagde-demonstrate at saka sa pagtuturo sa inyo na mag-i-encode, nag-ready na ako. So, I have slide 1 here, slide 2, slide 3, slide 4, slide 5. Okay, so i-copy ko sa slide 1. Copy ko lang siya. And i-paste ko dito. Then, after that, after kong mailagay dyan, lagyan ko lang siya ng another effects. So highlight ko lang tong una. Then I'm going to need a fly in. Then next, number 2, fly in again. Then palitan ko pala, sorry. So this one, para tuloy-tuloy na tayo, so I'm going to change yung imbis na may click with previous. Then same with dito, with previous din siya, hindi na siya may click. And
with previous and fly in, then with previous and fly in with previous. Sorry, fly in, then after with previous. So tingnan natin kung with previous ba siya or baka after previous. So para makita natin, so slideshow natin siya, and kung mapapansin mo sabay-sabay, so dapat pa isa-isa. So papalitan natin siya ng ito, imbis na with previous, after previous na lang. Then dito naman after previous, and yung with previous pinalitan ko siya ng after previous. Okay, pag in-slide show natin siya, kung mapapansin nyo, ganyan ang effects natin, hindi gaya kanina na sabay-sabay. Okay, next slide, sa slide number 2 tayo. In slide number 2, ang gagawin nyo lang, i-duplicate nyo lang itong slide. After natin na-duplicate yung slide number sa slide number 2, so di-delete ko lang itong mga text nya. Then second na gagawin natin ay mag-i-insert tayo ulit ng rectangle shape, but in this time yung rounded rectangles ang corner na gagamitin ko. Then para medyo may effect dito sa gitna, and ilalagay ko dyan. Then after that, i-right click ko siya, and I'm going to format shape, select the format shape, and the transparency i-adjust mo. Okay, and let's say ganyan. And after that, select yung rectangle na unang shinape natin. Okay, then ang gawin nyo lang ay no fill, pero may outline siya ha, may outline siyang solid line para nakikita pa rin natin. Okay, so i-zoom ko lang siya. Kung mapapansin nyo, nandito yung isa nating rounded corners na rectangle. So format shape natin siya, adjust natin ng konti, masyadong yan. Okay, so after nyan na nagawa natin yan, ilalagay na natin yung text. So open natin ulit yung isang slide, slide number 1. So ito yung text nya. So hindi ko na ilalagay yung square, copy paste, and ilalagay ko siya dito para maiba naman. Okay, so dito na siya, at kung mapapansin nyo, dark color kasi yung background natin, kaya ang gagawin natin dito, papalitan natin ng kulay. So this will be white para kitang kita, and color white. Ayan. Then after that, hindi na natin siya lalagyan ng ng effects, mamaya na natin lalagyan. Then after that, dito pala sa pangalawa, okay, so itataas natin siya. So tandaan lang natin, so this will be sinelect ko yung isang rectangle, then i-duplicate ko siya. Sorry, balik ko lang. Then idudugtong ko siya dito sa baba. Mamaya pwede nating burahin yan. Okay, then after that, i-click lang natin, and i-adjust natin yung background pataas, at dyan na pupunta yung ating design. Okay, then after that, pwede mo nang burahin yung isang rectangle. Now i-duplicate natin siya ulit para dito sa slide 3, and yung design natin, i-adjust natin siya. So duplicate natin yung rectangle. Pwedeng hindi nyo na pala siya burahin, kasi para mayroon kayong ibababa nyo na lang siya para may pattern kayo. And yan, then after that, click nyo lang ito, then i-move nyo siya sa taas. Okay, and tapat nyo lang siya. Okay, next, bitawan nyo siya, ibaba nyo lang ulit yung isa para mayroon kayo pattern ulit. Mamaya i-zoom ko nga para eksakto doon. Okay, and sa rectangle,
Ayun. Then, adjust ko lang. Yan. Okay, so nakalagay na dyan. Then, after that, burahin na natin to dahil iba na ang text natin dito. So, kopyahin natin ulit dito sa kabila. Slide number 2. And copy. Then, paste natin siya dito. And let's change the color of our text. And adjust lang natin para maganda ang labas. Then after that, let's duplicate again. Then in slide number 3, burahin lang natin ito. Then the rectangle, select nyo at saka itong image. Then iakyat nyo lang siya. Itapat nyo na lang siya doon sa isang shape. Ayan. Okay. Then, after nyan, tanggalin nyo na ito. Ibaba natin siya para doon sa huling slide. And, umabot siya doon sa pinakadulo. Tama-tama. Okay, pwede ko na siyang burahin. And, dito, ilalagay natin yung slide number 3. Okay. This is already slide number 4. Align ko lang siya. Then, let's change the color into white. And let's duplicate ulit. And in last slide number 5, ilagay na natin si text. This is our last slide. Okay, adjust lang natin. And change the color. Then yung background, itapat na natin doon sa dulo. Okay. So, kung gusto nyo nang burahin every slide, yung rectangle nya, let's send it to back. Tapos, okay, then after nyan, punta tayo dito sa una. Then, after that, or dito sa slide number 2, select hanggang dito sa last slide and select the transition and change to morph. Okay? So, yan na ang kinalabasan. Then, pag nag-slide show tayo, ganyan na po ang kinalabasan natin. Okay? Then, mapapansin nyo, nagbabago na siya. And, yung slide natin, gamit ang ating background na picture, nagagamit natin, napapaganda natin lalo ang ating mga design sa PowerPoint presentation. Sana may natutunan kayo sa tutorial na ito. Huwag sana kayong mag-atubiling sumubaybay sa mga channel ko at sa tutorial ko. Sana sa susunod na mga araw at panahon, suportahan nyo pa rin ako. Maraming salamat. God bless and stay safe. Abangan nyo pa, magbibigay ako ng isang sample, may papa-preview ko sa inyo. Just a short time lang naman para makita nyo kung ano yung gawa niya sa ibang image naman siya. Maraming salamat. That's it mga ka-newbie. Sana meron na naman akong naibahagi sa inyo na bagong kaalaman, at para sa mga susunod na video tutorial, mag-subscribe to this channel and click the bell button icon para sa mga updated video tutorial. If you have any comment, suggestion, don't hesitate to comment below. See you mga ka-newbie. Hanggang sa muli. God bless and stay safe.